naman ang pag-usapan natin, guys. Pag-usapan naman natin itong si Senator Robin Padilla. Wow, Senator Robin, mga kababayan, naniningil na mga kapatid na Muslim ay ginigipit na dapat daw ay magbayad ng utang na loob. Totoo ba yan, GP? Well, mga kababayan, kayo na baalang umusga kung anong klaseng mga tao itong mga DDS na kung bakit ang ginagawa nila, mga kababayan, sa mga kapatid natin ay kailangan po na kapag tinulungan mo pala ay may kapalit. Unang-una, ang mga kapatid kong Muslim, kailangan magbayad tayo ng utang na loob! Kailangan si Dante Marcoleta maging number one! Sa tulong, mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon, kahit kailan hindi tayo nakalimutan ng Iglesia ni Cristo. Sa tuwing dumadanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandyan ang lingap sa atin. Hindi tayo kailanman iniwan ng Iglesia ni Cristo. Anong kinalaman ng Iglesia ni Cristo dito kay Marcoleta? Mamaya papaliwanag ko, masaktan ng masaktan sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Pero, mga kababayan, magpo-focus tayo dun sa kapatid na Muslim na ginagawa ni Senador Robin. Kaya mga kapatid ko, sa May 12, number 1, Dante Marcoleta! Okay, narinig nyo yung pahayag ni Senador Robin Padilla. Dapat daw mga kababayan, mga kapatid niyang Muslim ay magbayad ng utang na loob. So, ibig sabihin nun, merong nagawa, mga kababayan. Itong, kumbaga may nagawa yung grupo nila or yung grupo ni Marcoleta, which is I believe yung sinasabi niya ay yung Iglesia ni Cristo. Again, mga kababayan, doon tayo focus sa sinasabi ni Senador Robin. Na kapag may nagawa ka bang mabuti, mga kababayan, ito sa pangkaraniwang tao lang. Pag tayo ba tumutulong, kailangan po ay may kapalit. Kailangan pag tumulong ba tayo, manghihingi tayo ng kapalit sa mga tinutulungan natin. Di ba dapat ang pagtulong, mga kababayan, na hindi po nangangailangan or hindi po tayo mag-aantay ng kapalit. So bahala sila kung tayo po ay susuklian nila sa tulong na ginawa natin. Pero dito sa kila Robin Padilla, kapag tinulungan ka, automatic dapat, mga kababayan, suklian mo yung tulong na ginawa nila. Yan po ang tinatawag nila lagi na utang na loob. Sabi ko, maganda ang utang na loob, pero nagiging pangit dahil sa mga politiko na gaya ni Senador Robin Padilla. Ano pa ang hinihinging kapalit, mga kababayan? Kailangan daw mag-number 1 sa Senado itong si Rodante Marcoleta. Ano ang dahilan niya? Dahil daw kapag may nangyayari na hindi maganda, kapag meron daw po mga sakuna, nandyan daw ang Iglesia ni Cristo, tinutulungan ang mga kapatid nating Muslim. Which is I totally disagree, mga kababayan. Mga ka-GP Natics, bakit mo idadamay dito ang Iglesia? Diba? Ang Iglesia, ibig bang sabihin, ang Iglesia kapag tumulong, kailangan kapag ikaw po ay tinulungan nila, dapat magpaanib ka sa kanila? O dapat ikaw ay tumanaw ng utang na loob sa Iglesia? O Iglesia, sinisira kayo ni Robin Padilla. Ginagamit pa yung Iglesia ni Cristo sa pagtakbo ni Rodante Marcoleta.
Di ba po, maliwanag sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo dyan. Bawal ang makialam po sa politika. Bawal po ang pumasok sa politika. Binasag nyo na ba, mga kapatid na Iglesia ni Cristo, ang inyong doktrina? Sa susunod, pag nagpunta ako dun sa kapilya, sasabihin ko, wag na kayong umanib dyan. GP, totoo, sasabihin mo, may kakilala ko ng mga nagdodoktrina. Sa doktrina nila, 25 days. Maliwanag na maliwanag, mga kababayan. Nandyan sa 25 na doktrina na yan, nakalagay, bawal ang umanib or bawal makialam sa politika, bawal pumasok sa politika. Pero si Marcoleta, 18 years sa politika. At ang sabi nyo kanina, nagtataka kayo sa INC, bakit puro PDP halos? Mga kababayan, at yung may mga kaso ng korupsyon, di ba? Yung may mga iniimbestigahan ang kanilang pinagboboto at kanilang mga iniendorso. May nakapagsabi pa dyan, baka naman pera-pera lang. Well, di ko alam, mga kababayan. Kayo po ang makakasagot niyan. Kayo po ang makakapagsabi niyan dahil kayo ang nakakakita dyan. Di ba? Tita Josephine. Sabi ni Josephine Makatula, bukang bibig ni Sarah yan, walang utang na loob, kaya mahirap tumanaw ng utang na loob kay Sarah. Actually, na-adapt na yan ng mga member ng PDP at ng mga Makaduterte. Di ba? Yan lagi ang bukang bibig nila. Kahit kay Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang utang na loob. Ganon. Sabi ni Jay Lopez, tama lang pala, ka-GP na nakaalis na ako dyan, nakakahiya na. Actually, parehas tayo. Na umalis na rin ako. 'Di ba? Pero sa akin naman, hindi tungkol sa tungkol dyan sa politika ang naging problema. Si Robin ang pulpul bugok obob na senator sa history ng Pilipinas. Kaya lang, tayo ang nagboto dyan eh. Kaya naging number 1 yan. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, nakakahiya po na ganito ang turing o ang turan ng mga kandidato sa mga kapatid natin, mga Muslim. Sunod-sunuran. Kailangan kapag may nagawa sa'yo, suklian mo. Kailangan pag may nagawa sa'yo na tulungan ka, dapat palitan mo. Ano to mga kababayan, singilan? Hindi ito yung mga pinautang ha, na kailangan mong singilin. So, dapat tayo ay mga Pilipino, yung mga Pilipino na kababayan natin, okay lang tayo manawagan, pero wag naman sapilitan. Wag naman yung, okay lang mga inganyo, pero wag naman po sasabihin, mga kapatid kong Muslim, dapat magbayad tayo ng utang na loob. Ito po, ulitin ko. Una, ang mga kapatid kong Muslim, kailangan magbayad tayo ng utang na loob! Tinawag mo pang kapatid, mga kababayan. Pero ang turing mo sa kapatid mo, ano? Alam mo kung anong turing ni Robin Padilla sa kanyang mga kapatid na Muslim? Babababang uri. Ang turing niya sa mga Muslim, mga kababayan, tagapagbayad ng utang. Di ba? Kayo ba iboboto nyo ang mga taong ito na naglilingkod lamang, mga ka-GPnatics, doon sa isang tao na nakakulong na ngayon sa dahig at sa pamilya Duterte? Di ba Ma'am Plabilin Sabiano? Thank you ulit sa'yo ha. Sabi ni Plabilin, nagtataka ko bakit maka-Duterte ang INC. Hindi kaya pinalit ni Duterte ang INC para itago ang yaman nila na ninakaw kasi ang religion o church hindi pinakikialaman ng gobyerno ang pera nila. Yan po ang hindi natin alam, mga kababayan. 'Di ba? Nakakapagtaka talaga na bakit itong mga INC nakikialam sa politika, lalong-lalo na si Marcoleta, pinayagan nila 18 years sa politika.
So dapat mga kababayan, buwagin nyo na yung doktrina nyo na bawal makialam sa politika. At lalong-lalo na, pumasok sa politika. Tama ka, Ma'am Eva Narita. Yan ang turing ni Robin Padilla sa mga kapatid niya. Tinawag niya pang kapatid. Pero parang alipin lamang ang turing niya dito. Sabi ni Ma'am Gina 31, napatunayan lang talaga na engot si Binoy. Sabi ni Mario Buaya, Sus Mariusep, Muslim, natulungan ng iglesia, samantalang maraming mayamang bansa ang Muslim. Siguro yung sinasabi niya, yung mga Muslim siguro sa Mindanao, or yung mga, pero siyempre hindi yan, sobrang dami, 'di ba? Mga kababayan, ang alam ko naman kasi ang iglesia talaga tuwing may mga bagyo, meron yan silang kahit papaano may mga relief yan sila na pinamimigay, which I salute them for doing that, mga kababayan. But that is not a proper na porket kayo ay nakatulong, kailangan yung kandidato ng iglesia na si Marcoleta ay kailangan iboto mo. 'Di ba? Si Senator Wonderful pala topic natin. Opo eh. Nasabi nga ni Garma sa hearing na sabi raw ni Digong ay maghanap ng INC dahil mapapagkatiwalaan pagdating sa pera. Correct po kayo. Sinabi po yan ni Garma. 'Di ba? At nabuking pa nga dyan si Digong eh. Dahil nag-usap si Digong at itong si Butike, mga kababayan, inamin nila yan na totoo yung sinabi nitong si Garma. Pero pagdating po sa Kongreso, ay biglang sinabi niya na hindi raw niya kinausap itong si Garma. At mali daw, hindi raw siya nagpahanap ng Iglesia ni Cristo. Sinungaling! Ito naman, mga kababayan, pag-usapan